Let's open the Bible, John chapter 6. Buksan po natin, 1 po, Kapitulo 6. John chapter 6, verse 15 to 21. 1 Kapitulo 6 po, versikulo 15 hanggang 21. 15 to 21 with Brother Ian. We will read alternately. Basahin po natin ang salitan. Verse 15. Nang mahalata ni Jesus na sila'y lalapit at pipilitin siyang gawing hari, siya'y muling umalis na nag-iisa patungo sa bundok. Sumakay sila sa isang bangka at pinasimulan nilang tawirin ang dagat hanggang sa Capernaum. Madilim na noon at hindi pa dumarating sa kanila si Jesus. Verse 19, nang sila'y makasagwan na ng may 5 hanggang 6 na kilometro, ay kanilang nakita si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng dagat at papalapit sa bangka. Sila'y natakot. Verse 21, kaya't malugod siyang tinanggap nila sa bangka at kaagad na dumating ang bangka sa lupang kanilang patutunguhan. So in John chapter 6, we can see the miracle of the 5 loaves of bread and 2 fish. Kaya nga po sa 1 Kapitulo 6, may kita po natin dito yung himala na ginawa ni Jesus sa pamamagitan po ng 5 tinapay at 2 isda. So Jesus showed that He is God. Jesus showed He is God. Kaya ipinakita lamang po dito ni Jesus na siya po yung Diyos. Ipinakita po ni Jesus na siya po yung makapangyarihang Diyos. After that, Jesus and His disciples to Bethsaida. Pagkatapos po nito, isinugo po ni Jesucristo yung kanyang mga alagad sa may lupain ng Bethsaida. At that time, they faced on the great storm. Sa panahon po na ito, kanila pong nakatagpo yung malaking bagyo. But at that time, Jesus watched the old disciples. Pero sa oras po na ito, pinanood po ni Jesucristo yung kanyang mga alagad. So Jesus walked on the water, Kaya nga po si Jesus ay lumakad sa ibabaw ng dagat. and disciples were so afraid. At yung mga alagad niya talagang natakot po sila. And Jesus said, "It's me, it's I. Then don't be afraid." Kaya sabi po ni Jesus, ako ito, huwag kayong matakot. So when Jesus get in the boat, the storm became calm. Kaya nga po nung nakasakay na po si Jesucristo sa may bangka, yung pong bagyo ay tumigil. So today we're gonna study this chapter, John chapter 6, for today and the next week. Kaya nga po mula ngayon hanggang po sa susunod na linggo, ating pong pag-aaralan yung 1 Kapitulo 6. We're gonna study the miracle of Jesus who worked on the water first. Pag-aaralan po natin yung himalang ginawa ni Jesus na siya po'y lumakad sa tubig. Let's look at the John chapter 6, verse 18. Sa 1 po, Kapitulo 6, versikulo 18. Then the sea arose because the great wind was blowing. Lumalaki ang mga alon sa dagat dahil sa malakas na hanging humihihip. Actually, the Matthew chapter 14, Mark chapter 6, and John chapter 6 are talking about the same miracle. Sa katunayan po, sa Mateo Kapitulo 14, sa Marcos 6 hanggang 1, at yung 1 Kapitulo 6, tumutukoy po ito sa mga parehong himalang ginawa ni Jesus. We can see the more explanation when we study the other Bible books. May kita po natin yung iba pang pagpapaliwanag kapag po pinag-aaralan po natin yung iba pa pong aklat. Lagyan po natin dito ng tanda at tignan po natin sa Marcos Kapitulo 6. Mark chapter 6, verse 45. Marcos po, Kapitulo 6, versikulo 45. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Agad niyang pinasakay sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kanya sa kabilang ibayo sa Bethsaida hanggang sa mapauwi na niya ang maraming tao. So, until verse 44, Jesus made performed the miracles to feed the 5,000 people.
Kaya bago pa po dumating sa versikulo 44, si Yesu Cristo po ay gumawa ng himala na kanya pong pinakain yung 5,000 tao. Kaya nga po yung lahat ng tao doon talagang namangha sila. Maari yung mga alagad po ni Yesu Cristo talagang manghang-mangha sa kanya. Maaring sabihin nila, oh, di ba nakita nyo? Si Jesus yung aming master. At kami yung kanyang mga alagad. Maaring sila ay nagmamalaki. Kaya nga po pagkatapos ng ganitong himala na pagpapakain ng 5,000, pinadala po ni Yesu Cristo yung kanyang mga alagad sa Bethsaida. So one who sent the disciples to Bethsaida is Jesus Christ. Dapat po natin tandaan na yung nagpasubok po ng mga alagad ni Yesu Cristo sa Bethsaida ay si Jesus. So they trust in Jesus and they are proud of Jesus and Jesus sent them to the Bethsaida. Sila nagtitiwala kay Jesus at kasi sila pinagmamalaki po nila sa Yesu Cristo at pinasugo po nila ni Yesu Cristo yung mga alagad niya sa Bethsaida. But they faced on the storm. Ngunit sa kalagitnaan, kanila pong nakaharap yung bagyo. So even though the Jesus sent, there must be the difficulties. Kaya nga po, di ba, kahit pinasugo po tayo ni Yesu Cristo, meron po talagang kahirapan. In our Christian life, some Christians misunderstand. If they get salvation, they expect no difficulties. Sa ating pong buhay Kristiyano, maraming Kristiyano yung maling pagkaunawa na akala nila pag naligtas na sila, wala nang kahirapan. They expect if they live according to the will of God, there is no difficulties. Iniisip nila o inaasahan nila na kapag sila'y namuhay ayon sa kalooban ng Diyos, wala nang kahirapan. That's why they misunderstand. God sent me here, but why I have so many difficulties? Kaya mali yung pagkaunawa nila, sinasabi nila na pinasugo ako dito ng Diyos pero bakit maraming kahirapan? Probably these disciples thought, Jesus sent us here, but why we faced on the storms? Maaari din po yung mga alagad, kanila pong iniisip na pinasugo tayo ni Yesu Cristo dito pero bakit may mga bagyo? But we have to remember, in order to make us humble, sometimes God allow us to suffer a lot. Pero dapat po nating alalahanin o maalala na para po tayo po pagpapakumbabain, minsan pinapadala po ng Diyos yung mga kahirapan sa atin. They became proud. Sila po'y naging mayabang. It means they rely on themselves. Ibig sabihin po, umaasa na lamang po sila sa kanilang sarili. So probably they are fishermen, so they did many things to avoid this difficulty. Kaya maaari dahil mangingisda sila, alam na po nila yung maraming paraan para maiwasan yung ganitong mga kahirapan. But finally they learned, without Jesus, they cannot solve the problem. Ngunit sa kahuli-ulihan po, kanila pong naunawaan na kung wala si Jesus, hindi po nila mareresolba yung kanilang problema. Only when Jesus came to the boat, the storm became calm. Kaya nung oras lamang po na si Jesus Cristo ay sumakay na po doon sa bangka, doon pa lamang po tumigil yung bagyo. So through this miracle, their faith really grew up. Kaya sa pamagitan po ng ganitong himala, yung kanilang pananampalataya talagang lumago. So we have to remember, even though we live according to the will of God, we can have the difficulties. Kaya dapat po nating laging alalahanin na kahit mamuhay po tayo ayon sa kalooban ng Diyos, meron po talagang kahirapan. It's not strange things. At hindi po to kaiba-iba o katakatakang bagay. And to make us humble, God give us the difficulties. Para po tayo po maging mapagpakumbaba, bibigyan po tayo ng Diyos ng mga kahirapan. And for our faith to grow up, God give us the difficulties. Gayun din po, para yung ating pananampalataya ay lumago, bibigyan po rin po tayo ng Diyos ng mga kahirapan. So in verse 50, Jesus said, "Be of good cheer. It is I, do not be afraid." Kaya sa verse 50 po, sabi po ni So Jesus, Mark chapter 6, verse 50. sa Marcos Kapitulo 6, versikulo 50, lakasan ninyo ang inyong loob, ako ito, huwag kayong matakot. So how could Jesus say like this? Kaya paano kaya nasabi ni Yesu Cristo yung bagay na to? Because the first reason is Jesus already watched everyone. Yung unang dahilan po, nakita na po ni Yesu Cristo o pinagmasdan na po ni Yesu Cristo yung isa't isa. Jesus sent these disciples to Bethsaida first. Kaya pinasugo po muna ni Yesu Cristo yung mga alagad sa Bethsaida. And verse 46, Jesus stayed in the land. At sa 46 po, nanatili po si Yesu Cristo sa lupain. Would you read? Pagkatapos na makapagpaalam siya sa kanila, umakyat siya sa bundok upang manalangin. And the verse 47, would you read?
At sa verse 47 po, nang sumapit ang gabi, ang bangka ay nasa gitna ng dagat at siya'y nag-iisa sa lupa. So Jesus intentionally sent the disciples first. Kaya, He was separated. kaya nga po, sinadya po ni Jesucristo na ipasugo muna yung mga alagad at siya po ay humiwalay sa kanila. But the important thing is, even though Jesus' body was separated, Jesus watched everything. Pero yung mahalagang bagay po dito, kahit po hiwalay po si Jesucristo sa kanila, pinagmamasdan po sila ni Jesucristo. The verse 48, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagkakita sa kanila na sila'y nahihirapan sa pagsagwan, sapagkat salungat sa kanila ang hangin, nang malapit na ang madaling araw, lumapit siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat, balak niyang lampasan sila. Jesus saw them straining at rowing. Kaya nakita po sila ni Jesucristo na nahihirapan sa pagsagwan. So, sometimes we feel like Jesus is not with us. Kaya di pa po, minsan, nakaramdaman natin na parang hindi natin kasama si Jesus. We feel like nobody helps me. Nakaramdaman natin na parang walang sino mang yung tumutulong sa atin. But even that time, Jesus is watching us. Ngunit, maski po sa panahon po na yon, pinagmamasdan po tayo ni Jesucristo. That's why He can say, don't be afraid. Kaya nga po, kaya niya rin po sabihin sa atin na huwag kayong matakot. When the baby start to work, the mother is watching him. Di ba po, kapag yung sanggol ay nagsimula na pong maglakad, yung kanyang nanay ay pinagmamasdan siya, Always, she doesn't hold the baby all the time. hindi niya po laging hinahawakan yung sanggol. Just let him walk. At tinahayaan niya lamang pong lumakad And to. when he's about to fall down or it become dangerous, the mother, father, hold him. At kapag naharap na po siya sa halos matutumba na o kaya merong panganib, yung nanay at tatay po, lagi po siyang hinahawakan. So, in our Christian life, sometimes our God is watching us. Kaya nga po sa ating buhay Kristiyano, minsan yung Diyos, pinagmamasdan niya lamang po tayo. And just let us face on the difficulties and watch us. At hinahayaan po tayong harapin yung mga kahirapan natin at panoorin tayo. But the always, He observe us. Ngunit nang palagi po, lagi niya po tayong pinagmamasdan. Let's look at the Psalm number 139. Sa mga awit po, tignan po natin. Chapter 139, 139, verse 1. versikulo 1 po. Mga awit, chapter 139 po, verse 1. Verse 1, O Lord, you have searched me and known me. O Panginoon, siniyasat mo ko at nakilala mo ako. And verse 2, you know my sitting down and my rising up. You understand my thoughts afar off. Verse 2, iyong nalalaman kapag ako'y umuupo at kapag ako'y tumatayo, nababatid mo ang aking pag-iisip mula sa malayo. So one who understands me more than anyone is God. O, yung higit na makakaunawa po sa atin ay yung Diyos. He knows my personality. Alam po ng Diyos yung ating pagkatao. He knows my struggling. Alam din ng Diyos yung ating mga katikasan. And He is looking at all my life. At Kanya pong tinitignan yung lahat ng ating buong buhay. The verse 3 and 4, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Iyong sinisiyasat ang aking landas at ang paghiga ko at ang lahat kong mga lakad ay nalalaman mo. Bago pa man magkaroon ng salita sa dila ko, O Panginoon, lahat ng iyon ay alam mo. So if we summarize these 4 verses, we can say, God knows me more than anyone. Kaya kung ating pong isa-summarize yung ito pong 4 na versikulo ng isang salita, alam po ng Diyos yung kilala ako ng Diyos ng higit pa sa iba. God knows my difficulties. Alam ng Diyos yung mga kahirapan natin. That's why God can say, don't be afraid. Kaya nga po, kaya pong sabihin sa atin ng Diyos na huwag kayong matakot. I know all your difficulties. Alam ko yung lahat mong kahirapan. Let's look at the Psalm number 14. Sa mga awit po, chapter 14, Psalm number 14, verse 2. chapter 14 po, verse 2. Would you read? Ang Panginoon ay nakadungaw mula sa langit sa mga anak ng mga tao upang tingnan kung may sino mang kumikilos na may talino na hinahanap ang Diyos. Yes. So God is always watching the world to check
all our difficulties. Kaya nga po, lagi pong pinagmamasdan ng Diyos yung buong mundo para tignan yung ating mga kahirapan. God always see the who is praying to God and relying on God. Lagi pong hinahanap ng Diyos kung sino yung nananalangin sa Diyos at yung talagang umaasa sa Diyos. So in the Acts chapter 8, there is the death of Stephen. Kaya nga po sa mga gawa kapitulo 8, nandito po yung kamatayan ni Esteban. When the Stephen died, the heaven was opened and he saw Jesus Christ. Nang mamatay po bago pa po mamatay si Esteban, yung langit po ay nabuksan at nakita niya po si Jesucristo. At the time, Jesus stood up and watched. At sa oras po na yon, si Jesucristo po ay tumayo at pinagmasdan siya. Jesus didn't help the Stephen to alive. Di ba hindi po tinulungan ni Jesucristo si Esteban na mabuhay po? Jesus just watching his dying. Kundi kanya lamang pong pinanood na siya yung kanyang pagkamatay. But the important thing is, whether God immediately help us or not, important thing is, God is watching us and knows all our situation. Pero yung mahalagang bagay po dito, tulungan man po tayo ng Diyos na mabilisan o agaran o hindi, yung pinakamahalaga po dito, lagi po tayong pinagmamasdan sa Jesucristo sa lahat ng ating sitwasyon. If it's needed to help us, God will help us. Kung kinakailangan na tulungan po tayo, tutulungan po tayo ng Diyos. If just leaving us in the difficulties if that is the God's will, God will let us live in the difficulties. Pero kung kalooban ng Diyos na baliwalain niya tayo sa sa sitwasyon po natin, babaliwalain po talaga tayo ng Diyos. Let's look at the Daniel chapter 10. Tignan po natin sa Daniel, Kapitulo 10 po. Daniel chapter 10 verse 12. Sa Daniel po, Kapitulo 10. Daniel became a captive in Babylon. Si Daniel po, siya po yung naging alipin sa lupain ng Babylonia. So he had so many persecutions and difficulties. Kaya nakaranas po siya ng napakaraming pag-uusig at mga kahirapan. Then when he prayed, the angel came to Daniel. At nung nanalangin po siya, may isang anghel na lumapit kay Daniel. And he said the verse 12. At sabi niya po sa verse 12, verse 12, pagkatapos ay sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula ng unang araw na iyong inilagak ang iyong isipan sa pagkaunawa at magpakababa sa iyong Diyos, ang iyong mga salita ay pinakinggan. At ako'y pumarito dahil sa iyong mga salita. So the angel said, from the first day you set your heart to understand, to humble yourself before your God, your word were heard. So from the moment we make a resolution, God already know. Kaya nga po sinabi po ng anghel kay Daniel, sapagkat mula ng unang araw na iyong ilagak ang iyong isipan sa pagkaunawa at magpakababa sa iyong Diyos, kaya nga po tayo kapag nagsimula na po tayo magkaroon ng resolusyon, alam na rin po yun ng Diyos. When we prayed, immediately God knows. At kapag nanalangin po tayo, agad-agad pong nalalaman yun ng Diyos. When we humble ourselves, immediately God knows. Kapag pinagpakumbaba natin yung harapan yung sarili natin sa harapan ng Diyos, nalalaman po agad yun ng Diyos. So angel said, I have come because of your words, because of your prayer. Kaya sabi po ng anghel, ako'y pumarito dahil sa iyong mga salita, dahil sa kanyang mga panalangin. So God says, don't be afraid because I already know everything. Kaya nga po sinasabi din po ng Diyos sa atin na huwag tayong matakot dahil alam ko lahat ng bagay. And also, God can say, don't be afraid because God is with us. At gayon din po, kaya din po sabihin sa atin ng Diyos na huwag kayong matakot dahil kasama po natin yung Diyos. Let's look at the Mark chapter 6. Balikan po natin sa Marcos, Kapitulo 6. Mark chapter 6, verse 51. Marcos po, Kapitulo 6, versikulo 51. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sumakay siya sa bangka kasama nila at tumigil ang hangin at sila'y lubhang ng gilalas. So Jesus, 51, right? Jesus didn't just say the word, don't be afraid. Kaya hindi lamang po nagsalita si Jesucristo sa kanila na huwag kayong matakot. While the disciples were suffering because of the storm, Jesus got into the boat. Jesus was with them. Kaya habang naranasan po ng mga alagad yung bagyo, si Jesucristo po ay sumakay doon sa bangka. Ibig sabihin, sinamahan po sila ni Jesucristo. So we have to know, Jesus watched our difficulties and Jesus
is with us in the difficulties. At kaya nga po, dapat po nating maunawaan na pinagmamasdan po ni Yeso Kristo yung ating mga kahirapan at kasama po natin si Yeso Kristo sa kahirapan. So, when Jesus looked at all the sinners, all people are supposed to go to hell. Di ba po, nang mamasdan po ni Yeso Kristo lahat ng mga kasalanan, nakita niya na lahat ng tao ay mapupunta sa impyerno. And Jesus doesn't simply say, you save yourself. At hindi po sinabi ni Yeso Kristo na, sige, iligtas mo yung sarili mo. You have to pay the penalty of your sins. Dapat mong bayaran yung kabayaran ng yung mga kasalanan. Instead of that word, Jesus came to this world. Imbis po na sabihin lang yung bagay na yon, si Yeso Kristo po ay pumarito dito sa sanlibutan. He came to sinners and suffered with the sinners. Siya po ay pumarito sa mga makasalanan at siya po ay nagdusa kasama ng mga makasalanan. So another name of Jesus is Emmanuel. At yung isa pa pong pangalan ni Yeso Kristo ay yung Emmanuel. Meaning is God with us. Yung kahulugan po nun ay kasama natin yung Diyos. Let's look at the Hebrew chapter 4. Tignan po natin sa Hebreo, Kapitulo 4. Hebrew chapter 4, verse 15. Sa Hebreo po, Kapitulo 4, versikulo 15. Would you read? Verse 15 po. Sapagkat tayo mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan, isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, kaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. But he was in all points tempted as we are. Isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin. So some people misunderstand that Jesus is God. That's why he doesn't feel any pain and he's not tempted. Kaya may mga tao na mali yung pagkaunawa na inisip nila na si Jesus ay Diyos kaya hindi siya nakakaranas ng sakit at hindi siya natutokso. No, he was incarnated. He came to this world as a form of man. That's why he was hungry, he was tired, he felt all the same pain with us. Hindi po, mali po yun. Dahil si Jesus Kristo po ay nagkatawang tao. Kaya nga po, sa pamamagitan po ng katawang tao na po na iyon, siya po ay nagutom, siya po ay natukso, at marami po siya naging naranasang kahirapan. And also, he was tempted like all of us. At gayon din po, na siya po ay tinukso na gaya natin. That's why he knows how much difficult when we are tempted. Kaya nga po, alam na alam po niya kung gaano kahirap yung pag sa tuwing tayo po ay natutokso. He knows how much we are suffering and the painful we are because he already same the same pain. At alam niya rin po kung gaano kahirap yung mga kahirapan at gaano po ito kasakit dahil naranasan niya po rin po yung mga ganung bagay. So he's not staying out of our difficulties and pain. Kaya hindi po siya lumalayo sa atin kaya hindi po siya hiwalay sa ating pong mga naranasang kahirapan at mga sakit. He stayed with us in the pain. Si Jesus po ay sumasama sa atin at nananatili sa atin sa oras ng kahirapan. Let's look at the Acts chapter 23. Tignan po natin sa mga gawa, Kapitulo 22. Acts chapter 23, verse 11. Mga gawa po, Kapitulo 23 po, versikulo 11. When Apostle Paul preached the gospel, he was caught and put in the prison. Nang ipangaral po ni Apostol Pablo yung ebanghelyo, siya po ay nahuli at ikinulong sa kulungan. And Jesus doesn't talk to him in the heaven. At hindi lamang po na kinausap ni Yesu Kristo si Pablo sa langit. The verse 11, but the following night the Lord stood by him and said, "Be of good cheer." Ngunit sa verse 11 po, sabi po, nang gabing iyon, lumapit sa kanya ang Panginoon at sinabi, lakasan mo ang iyong loob. So, Jesus was in the prison together with Apostle Paul. Kaya po si Jesus, kasama po siya ni Apostol Pablo doon sa loob ng kulungan. Esau tried to kill the Jacob. Si Esau po, sa kanya po sinubukang patayin si Jacob. That's why he ran away. Kaya nga po si Jacob ay tumakas. On the way, he slept and he dreamed. At sa kanya pong paglakad, siya po ay nakatulog at nanaginip. And he saw the rudder. At nakakita po siya ng hagdan. And the angels ascend and descend. At nakita niya rin po yung mga anghel na pumaparoot pa rito mula sa hagdan. When he woke up, he realized, God is with me now, but I didn't know that. At nang nagising po siya, naunawaan niya na kasama niya yung Diyos at hindi niya yun nalalaman. Many brothers and sisters, already God is with us, but they don't recognize it. Maraming mga kapatid na hindi alam na kasama nila yung Diyos, pero
hindi po yun nila nalalaman. That's why they feel depressed and they became hopeless. Kaya nga po, nanulumo sila at parang walang mga pag-asa. God knows everything. Alam po ng Diyos yung lahat ng bagay. And that Almighty God is with me, with us. At yung makapangyarihang Diyos na yon ay kasama natin. God just hold the arms and watch it and you solve your problem. Hindi lamang po hinahawakan ni Jesus yung kanyang kamay at pinapanood tayo at sasabihin na, sige, solusyonan mo yung problema mo. God is not doing like this. Hindi po ganun yung ginagawa ng Diyos. God came into our pain and difficulties. Kundi sinasamahan po tayo ng Diyos sa ating mga sakit at mga kahirapan. In book of Daniel, Daniel has 3 friends. Di ba po sa aklat ng Daniel, meron pong tatlong kaibigan si Daniel. They didn't bow to the idol. Hindi po nila niyukuran yung Diyos-Diyosan. That's why King Nebuchadnezzar put these 3 friends in the fiery fire. Kaya nga po si Hari Nebuchadnezzar, kanya pong inilagay yung tatlong kaibigan ni Daniel sa nagniningas na hurno ng apoy. Then the King Nebuchadnezzar really got surprised. At si Hari Nebuchadnezzar talagang nagulat po siya. He said, "Did we not put the 3 people in the fire? Sinabi niya na, hindi ba 3 lamang yung ating inilagay sa apoy? But why there are 4 people?" Ngunit bakit nakakita ako ng 4 na tao? And he said, "The first one looks like a son of God." At sinabi pa niya na at yung isang tao na yun ay gaya ng isang taong anak ng Diyos. So when the 3 friends of Daniel were in the fire, Jesus was there. Kaya habang yung 3 kaibigan ni Daniel ay nasa apoy, si Jesucristo ay naroon din. So when we have a suffering and pain, Jesus is with us. Kaya nga po kapag meron po tayong mga pagturos at mga kahirapan, si Jesus ay kasama natin. The one Christian went to heaven Kaya may isang Kristiyano na pumasok na nakapunta sa langit and he looked at his life at pinanood niya po yung kanyang buong buhay. and he saw his footprint in his life. At nakita niya po yung mga bakas ng paa sa kanyang buong buhay. Footprint. Bakas po yun ng mga paa. Then he complained to God. At nagreklamo po siya sa Diyos. Lord, you said you are always with me. Panginoon, di ba sabi mo, palagi mo akong sasamahan? But when I check the timeline, that is my most the hardest time in my life. Ngunit nang alalahanin ko yung aking naging buhay, yung panahon na to, ito yung naging oras o pinakamahirap na oras sa aking buhay. At that time, why you are not with me? Sa oras na to, bakit hindi mo ako sinamahan? I cannot find your footprint in my hardest time. Ni hindi ko makita yung bakas ng paa mo sa oras ng aking kahirapan. Then Jesus said, that is not my footprint. At sabi po ni Jesucristo na hindi yan yung aking bakas ng paa. This is my footprint. Ito yung bakas ng aking paa. In the difficult time, you pray and rely on me. That's why I carry you on my back. 'Di ba nung nasa panahon ka ng kahirapan, nanalangin ka at nagtiwala sa akin, kaya nga binitbit kita sa aking likuran. But after that, you didn't rely on me. Pero pagkatapos noon, hindi ka na umasa sa That's akin. why when you walk in your way, I just waiting and while I'm walking with you. Kaya habang naglalakad ka sa iyong sariling daan, inaantay lamang kita at lumalakad akong kasama mo. So Jesus said, don't be afraid because Jesus knows everything and always with us. Kaya nga po sabi ni Jesucristo na huwag kayong matakot dahil alam ni Jesus lahat ng bagay at palagi po siyang nasa sa atin. And Jesus approached to the boat by walking on the water. At si Jesus po ay lumapit doon sa may bangka nila habang lumalakad po sa tubig. Can you walk on the water? Kaya niyo bang lumakad sa tubig? Somebody says, before my one leg fall into the water, I can move. Then I can walk on the water. May nagsabi na bago pa man lumubog yung aking hita sa tubig, nakakalakad ako doon. It's not possible. Di ba hindi po yun posible? But only Jesus can make the something impossible possible. Ngunit si Jesucristo lamang po yung kayang gawing posible, yung isang imposible. So Jesus walked on the water and came to us. Kaya si Jesus po ay lumakad sa tubig at lumapit sa atin. Let's look at the Isaiah chapter 48. Tignan po natin sa Iyas,
Isaías po, Kapitulo 48. So by showing us walking on the water, he showed that he is Almighty God. Kaya sa pagpapakita po na kaya niya pong lumakad sa tubig, ipinakita po ni Jesus na siya po yung makapangyarihang Diyos. Isaiah chapter 48, verse 13. Chapter 48 po, verse 13. 12 and 13. Would you read? Mula po sa verse 12, babasahin ko po. Makinig ka sa akin, O Jacob, at Israel na tinawag ko. Ako nga, ako ang una, ako rin ang uli. Verse 13, ang aking kamay ang siya naglagay ng pundasyon ng lupa, at ang aking kanan ang siya nagladlad ng mga langit. Kapag ako'y tumatawag sa kanila, sila'y nagsisitayong magkakasama. In verse 2, I'm He. It means I'm the Lord. I'm a creator. Sa verse 12 po, ako nga. Ibig sabihin, ako yung may likha, ako yung gumawa. And I'm the first. It means nobody created me. Nobody made me. At ako ang una, ibig sabihin, walang sino man yung gumawa sa Diyos. I'm also the last. It means the one who finished all the history is also God. At ako rin ang huli, kaya ibig sabihin po, yung siya pong nagtapos na lahat ng kasaysayan ng tao ay yung Diyos. He created the heavens and the earth. Siya po yung may lalang ng langit at lupa. That's why the verse 13 says, when I call to them, they stand up together. Kaya sabi po sa verse 13, kapag ako'y tumatawag sa kanila, sila'y nagsisitayong magkakasama. So if God says, stop, then the sun and moon, earth, all the universe will stop. Kaya nga po, kapag sinabi ni Yesu Cristo na tumigil ka, ibig sabihin yung langit, yung buwan, o yung araw at yung buong mundo at buong sanlibutan ay titigil. This God is our Lord. At yung Diyos po na yun, yung ating Panginoon. That's why no matter what difficulties we have, God has a power to solve these problems. Kaya nga po, ano man po yung kahirapan na meron po tayo, meron pong kapangyarihan ng Diyos na resolbahin yung ating problema. Let's look at the Matthew chapter 14. Tignan po natin sa Mateo, Kapitulo 14. Matthew chapter 14, verse 25. Mateo po, Kapitulo 14, versikulo 25. 24 first. But the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, for the wind was contrary. Sa verse 24 po, ngunit ang bangka ng mga sandaling iyon ay malayong-malayo na sa dalampasikan. So at the time, Jesus was in the land. Kaya di ba nung oras po na ito, si Jesus po ay nasa lupain? So disciples couldn't expect the help of Jesus. Kaya yung mga alagad, hindi na po talaga nila maaasahan yung tulong ni Jesus. Even though they hear the don't be afraid and the I'll help you, how can they trust that word? Kaya kahit marinig nila na huwag kayong matakot, tutulungan ko kayo, paano kaya nila pagkakatiwalaan yung salita na yun? But Jesus has the way that they didn't expect. Ngunit meron pong paraan si Yesu Cristo na hindi po talaga nila inaasahan. Verse 25, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang madaling araw na, ay lumapit siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. So, who can imagine? Jesus walked on the sea. Kaya sino po yung makakapag-isip nito na makakalakad si Jesus sa dagat? So, in our Christian life, probably you already experienced, in the unexpected way, God solved the problem. Sa ating buong buhay Kristiyano, maaari naranasan nyo na rin po yun na yung sa ating pong hindi inaasahang problema, yung Diyos po ay resolve yung problema na yun. Sometimes we think, nobody can solve this problem. There is no way to solve this problem. Minsan iniisip natin, walang sino man yung makakatulong sa akin sa problema na to at hindi mariresolve yung problema na to. But in any situation and any problem, God already has the answer. Ngunit tandaan po natin na sa anumang pong sitwasyon at anumang problema, lagi pong may kasagutan yung Diyos. Only one thing we have to do is, don't be afraid. At yung dapat lamang po nating gawin ay huwag matakot. Because anytime, God can come to us even by walking on the sea. Dahil sa anumang pong oras, maaari pong lumapit sa atin yung Diyos, maski po sa pamamagitan ng paglakad sa ibabaw ng dagat. In the Bible, the sea indicates the world. Sa Biblia po, yung dagat po, kumakatawan po ito sa mundo. So, Daniel chapter 7, the 4 beasts came from the sea. It means the 4 nations coming from the world. Sa Daniel chapter 7 po, sinabi po na merong 4 na halimaw na lumabas mula sa dagat. Ibig sabihin po, may 4 na bansa na lumabas sa buong mundo. So, Jesus walked on the sea. It means, even though Jesus came to this world, He walked
above the world. He was not tempted by the world. Kaya nga po, lumakad si Jesus sa ibabaw ng dagat. Ibig sabihin po, kahit po na si Jesus po ay pumarito dito sa mundo, si Jesus pa rin po ay nasa itaas ng mundo. He was not mixed with the world. Hindi po siya natutokso at hindi po siya nakikihalubilo sa mundo. So he ate and stayed with the tax collector and prostitute. Siya po ay kumain at nanatili kasama ng mga maniningil ng buwis at sa mga bayaring babae. But he didn't commit a sin. Ngunit hindi po siya nagkasala kasama nila. So he showed us the way of born again Christian. Kaya ipinakita lamang po ni Jesucristo sa atin yung paraan ng mga ipinanganak na muling mga Kristiyano. Even though the born again Christian live in this sinful world, we cannot mix with the world. Kaya kahit na yung mga ipinanganak na muling mga Kristiyano ay nananatili dito sa mundo, dapat hindi tayo halubilo sa mga makasalanan. Oh. The fish lives in the sea. Di ba po yung isda ay naninirahan sa dagat? Tilapia. Tilapia po. Tilapia is salty or not salty? Yung tilapia po, maalat po ba o hindi? Not salty. Hindi po ito maalat. Tilapia itself is not salty. Yung tilapia lang po mismo ay hindi maalat. Somebody said it's salty. It's because somebody put the seasoning. Kaya may nagsabi, maalat yan kasi may naglagay ng mga seasoning. Even though the water is salty, seawater is salty, the body of the fish is not salty. Kahit po yung tubig dagat ay maalat, yung katawan po ng tilapia o ng isda ay hindi po maalat. The Christian live in the world, but they are not worldly. Yung mga Kristiyano ay naninirahan dito sa mundo, ngunit dapat hindi tayo makasanlibutan. Like Jesus walked on the water, we overcome the temptation of the world. Gaya na kung paanong lumakad si Jesus sa ibabaw ng dagat o ng tubig, dapat din po nating pagtagumpayan yung mga tukso ng sanlibutan. These days, the people try to imitate the other people that they like. Sa panahon po natin, yung mga tao, kanila pong sinusubukan gayahin yung mga tao na kanila pong nagugustuhan. So the teenagers, they like entertainers, so they imitate the entertainers. Kaya yung mga kabataan, nahihiligan nila yung mga entertainer, kaya nga po kanilang ginagaya yung mga entertainer. So when I taught the students in the school, I saw so many students who try to imitate the singers or actress. Kaya nung ako po yung nagtuturo po ng mga estudyante sa isang paaralan, nakikita ko po yung maraming estudyante na kanila pong ginagaya yung mga awit, mga artista. One day, so many students wear the same sunglasses. At nung isang araw po, napakarami mga estudyante na nagsuot ng pare-parehong mga salamin. So why all of you wear the same sunglasses? Kaya tinanong ko sila, bakit lahat kayo suot nyo ay pare-parehong salamin? These days, the one singer wear their sunglasses. Dahil sa panahon na to, may isang mga awit na sinuot yung parehong salamin namin. One day, almost the half of students wear the same t-shirts. At isang araw, yung halos kalahati ng mga estudyante ay nagsuot ng parehong t-shirt. They said one actor wear that t-shirt. Sinabi nila na may isang artista na nagsuot ng ganitong t-shirt. When people like somebody, they want to imitate him. Kaya nga po, kapag yung tao ay nagugustuhan yung isang tao, kanila po itong ginagaya. But that is not our way. Ngunit hindi po yun yung ating daan. We want to imitate our Lord Jesus Christ. Yung dapat lamang po nating gayahin ay yung ating Panginoong Jesucristo. That's why let's look at the Matthew chapter 14, verse 28. Kaya nga po sa Mateo Kapitulo 14, versikulo 28, Basahin po natin ng sabay-sabay. Peter also want to imitate Jesus Christ. si Pedro din po, gusto niya pong gayahin si Jesucristo. Let's read it together. 3, 2, 1. Sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw iyan, ipag-utos mo sa akin na lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig. Yes. It means, Lord, like you walk on the water, I want to imitate you. Ibig sabihin po nito, Panginoon, kung paano ka nakalakad sa tubig, gusto kitang gayahin. Like you overcome all the worldly things, you overcome the world,
I also want to overcome the world. At kung paano mo napagtagumpayan yung mundo, gusto ko rin pong pagtagumpayan yung mundo. So even though we live in this world, we cannot mix with this world. Kaya nga po, kahit na nananatili po tayo dito po sa sanlibutan, dapat hindi tayo makihalo-pilo sa sanlibutan. Let's look at the 1 John Tignan po natin sa unang 1, chapter 5 verse 4. unang 1 po, Kapitulo 5, versikulo 4. First John chapter 5 verse 4. Unang 1 po, Kapitulo 5, versikulo 4. Verse 4 first. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Whatever is born of God, it means when we only saved people overcomes the world. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos, ibig sabihin, yung mga ligtas lamang po na tao, yung makakadaig sa sanlibutan. Because they have a faith. Our faith. Dahil meron silang pananampalataya, yung ating pananampalataya. The verse 5, let's read it together. 3, 2, 1. Sino ang dumadaig sa sanlibutan, kundi ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Yes. Because of the faith, we can overcome the world. Dahil po sa pananampalataya, kaya po natin pagtagumpayan yung mundo. The Apostle Peter, he talked to Jesus, please allow me to come to you. Please allow me to walk on the water. Di ba po si Apostol Pedro, kanya pong sinabihan, tinanong po si Jesus at sinabi sa kanya na ipag-utos mo sa akin na makalakad sa tubig. Jesus said, come. At sabi ni Yesu Kristo, halika. Then Apostle Peter really believed that word. At si Apostol Pedro talagang nanampalataya sa salita na yun. That's why when he stepped in the water became solid. Kaya nga po, nang siya po yung umakbang sa tubig, yung tubig ay naging solido. He must have falling down, but because of the faith, he worked on the water. Di ba? Dapat lumubog siya doon, ngunit dahil sa pananampalataya, siya po yung nakalakad sa tubig. Exactly like Jesus Christ. Gaya ni Yesu Kristo. So, the world is getting sinful and evil and evil. Di ba yung buong mundo, mas nagigit pa po itong naging mas masama at makasalanan? It seems like it's not possible not to have the boyfriend and girlfriend before marriage. Sa sanlibutan, imposible na hindi magkaroon ng boyfriend-girlfriend bago ikasal. It seems like it's not possible not to commit a sin. At mukha na rin pong imposible na hindi magkasala. But God make something impossible possible. Ngunit yung Diyos po, kaya niya pong gawing posible yung imposibleng bagay. So because of the faith to God, we can work on the water. We can overcome these kind of temptation. Sa pamamagitan po ng pananampalataya po natin sa Diyos, kaya natin makalakad sa tubig, kaya po natin pagtagumpayan yung mga tukso. So we really believe our Lord is Almighty God. Kaya tayo po, labis po tayo naniniwala na yung Diyos ay yung makapangyarihang Diyos. We really believe our Lord is always seeing us. At tayo rin po ay lubos na nananampalataya na yung ating Panginoon ay lagi tayong pinagmamasdan. And we really believe God can do everything and help us. At lubos din po tayo nananampalataya na kayang gawin ng Diyos lahat ng bagay at kaya niya rin po tayong tulungan. So let's look at the Hebrew chapter 10, Tignan po natin sa Hebreo, Kapitulo 10, verse 38. sa versikulo 38 po. Would you read? Verse 38 po, ngunit ang aking matubid na lingkod ay mabubuhay sa pananampalataya, ngunit kung siya'y tumalikod, ang aking kaluluwa ay hindi malulugod sa kanya. The just shall live by faith. When we get salvation, we need the faith. Ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Nang tayo po'y naligtas, tayo nabubuhay na sa pananampalataya. Even after we get salvation by faith, we need the faith. At di ba po tayo po'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya? Maski po pagkatapos ng kaligtasan, dapat po tayo mabuhay sa pamagitan ng pananampalataya. So if our faith is getting weak,
if anyone draws back, we can be stumble or depressed. Kaya kapag yung ating pananampalataya ay nanghina, o kung tayo po'y tumalikod, tayo po'y maaaring matisod, o kaya tayo ay mahulog. My soul has no pleasure in him. It's not what God wants. At sabi po dito na, ang aking kaluluwa ay hindi malulugod sa Kanya. God Hindi, really wants to see through the faith we overcome all our difficulties and the temptation. hindi po to gusto ng Diyos. Yung gusto po ng Diyos ay makita po tayo na sa pamagitan ng pananampalataya, ating po mapagtagumpayan yung ating mga kahirapan, gayon din po yung mga tukso. So 39, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit tayo hindi kabilang sa mga umuurong, kaya't sila'y napapahamak, kundi kabilang sa mga may pananampalataya, kaya't naliligtas. So sometimes we can be depressed and disappointed, but that is not the end. Minsan po, maaari po tayong manlumo o kaya madismaya sa sarili po natin, ngunit hindi po ito yung katapusan. Christian overcome the world and the temptation because of the faith. Yung mga Kristiyano po, kaya po nilang daigin yung sanlibutan at yung mga tukso sa pamagitan ng pananampalataya. In Leviticus chapter 11, there is the clean and unclean animals. Sa Leviticus Kapitulo 11 po, nandito po yung malinis at maruming mga hayop. Among the something who creep, if that has the wings but it doesn't have the legs to jump, is unclean. Sa mga uri po ng mga hayop na gumagapang, kung meron po itong pakpak, ngunit kung may binti, ngunit hindi makatalon, ito po ay marumi sa Panginoon. So what kind of insects? Kaya anong uri ng insekto po yung may pakpak at may binti, ngunit hindi makatalon? What's Ipis? Ipis, it has the wings, but it doesn't have the leg to jump. Di ba po yung mga ipis, meron po itong pakpak, ngunit wala po itong mga paa para makatalon. But what do you call? Grasshopper, it has a wings. Ngunit yung tipaklong po, meron po itong pakpak. And also, it has a leg to jump. At meron din po itong mga binti na kayang tumalon. It's clean. Ito po ay malinis. It means the having wings means we belong in the heaven. Ibig sabihin po, yung pagkakaroon ng pakpak, ibig sabihin tayo ay nararapat o kabilang sa langit. But even though we belong to the heaven, if we don't have the faith to overcome all the obstacle and difficulties, it's not it's not what God please. Ngunit kung kahit na tayo po ay kabilang sa langit, ngunit kung wala po tayong pananampalataya para po mapagtagumpayan yung mga obstacle at yung mga kahirapan po natin, hindi po nalulugod yung Diyos dito. God wants to see this strong leg. At gusto po ng Diyos na makita ito pong malakas na binti. Some brothers and sisters, when they faced on the difficulties, they just stay there. May mga kapatid na kapag nakaharap na sila ng kahirapan, nananatili na lang sila doon. They cannot overcome. So after 1 year, 2 years, they always stay there. Hindi nila kaya ito mapagtagumpayan, kaya pagkalipas ng 1 taon, 2 taon, lagi lang sila nananatili dito. They don't overcome the temptation of same gender or another gender. That's why they always stay there. Hindi nila pinagtatagumpayan yung parehong kasarian nila o kaya yung ibang kasarian nila, kaya nananatili na lang sila doon. They don't overcome the temptation of the money. That's why they always stay there. Ayaw nilang pagtagumpayan yung tukso sa pera, kaya nananatili na lamang po sila doon. God wants to see our strong legs to overcome this obstacle. Gusto po ng Diyos na makita yung ating matibay na binti para mapagtagumpayan yung mga kahirapan po na yun. Then our Christian life will grow up. Nang sa gayon po, yung ating buhay Kristiyano ay lumago. So through the faith, God wants to see. Through the faith, we overcome the world. Kaya gusto po ng Diyos na sa pamagitan po ng pananampalataya natin ay mapagtagumpayan po natin yung buong sanlibutan. What's the difference between dead fish and the living fish? Ano bang pinagkaiba ng patay na isda at buhay na isda? Dead fish is just a following of the flow of the water. Yung patay na isda, ito lamang po ay tinatangay ng agos ng tubig.
because no power to resist against the water. Dahil wala po itong kakayahan o kapangyarihan para po laban sa agos. But living fish has a power to ascend to the water. Ngunit yung buhay na isda, meron po siyang kakayahan na labanan yung agos ng tubig. So the world is going to that way. Then the unsaved people whose spirit is dead, they just follow that way. Yung sanlibutan ay patungo sa ganitong daan, kaya yung mga hindi ligtas na tao, na mga patay yung espiritu, ay sumusunod lamang po at tinatangay ng daan na yon. But we have an eternal life. Ngunit tayo po ay may buhay na walang hanggan. That's why no matter even though the world is going to this way, if that is not the way of a Christian, we are against that trend. Kaya nga po, kahit na yung sanlibutan ay patungo sa daan na ito, ngunit kung hindi po ito yung daan ng mga Kristiyano, yung mga Kristiyano ay hindi po susunod sa mga uso na yon. Let's look at John chapter 17. Tignan po natin sa 1 Kapitulo 17. John chapter 17, verse 14. Sa John chapter 17 po, verse 14. Actually, the Matthew chapter 14, the walking on the water, is exactly matching with the John chapter 17. Sa katunayan po, yung Matthew chapter 14, yung paglakad po ni Jesus sa tubig, ay eksakto pong kahalintulad ng 1 Kapitulo 17. So the John chapter 17 verse 14, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at napuot sa kanila ang sanlibutan sapagkat hindi sila taga-sanlibutan. Gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Even though we are living in this world, we don't belong to this world. Kahit na naninirahan tayo dito sa sanlibutan, hindi tayo kabilang dito sa sanlibutan. That's why we cannot live the way of the unsaved people. Kaya nga po, hindi po dapat tayo mamuhay gaya na kung paano po mamuhay yung mga hindi ligtas na tao. The verse 16, let's read it together. 3, 2, 1. Hindi sila taga-sanlibutan na gaya ko na hindi taga-sanlibutan. So like Jesus walked on the water, we can also walk on the water. Kaya nga po kung paanong lumakad si Jesus sa tubig, kaya rin po nating makalakad sa tubig. How can we overcome this world? Paano ba natin mapagtatagumpayan yung mundo? How can we live holy? Paano tayo makakapamuhay ng may How kabanalan? can we not mix with the world? Paano tayo hindi magiging kahalubilo sa sanlibutan? The answer is the word of God. Yung sagot po ay yung salita ng Diyos. Next verse, verse 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Yes. Through the word of God, we can keep ourselves. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, maaari po nating mapanatili yung ating sarili. When Jesus say, come, then Apostle Peter walked on the water. Nang sabihin po ni Jesus na halika, si Apostol Pedro ay nakalakad sa tubig. Because of the word of Jesus, he overcame the water. Dahil sa salita ni Jesus, kanya pong napagtagumpayan yung tubig. So, because of the word of God, we can equip ourselves and overcome the world. Dahil po sa salita ng Diyos, maaari po nating maarmasan yung ating sarili at mapagtagumpayan yung sanlibutan. Then, God wants to send us to preach the gospel. Pagkatapos nun, nanaisin po ng Diyos na isugo tayo para ipangaral yung ebanghelyo. Like God the Father sent Jesus Christ. Gaya ng kung paano po isinugo ng Diyos Ama si Yesu Cristo. So verse 18 and 19, basahin po natin ng sabay. 18, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung paano ako'y iyong sinugo sa sanlibutan, sila ay sinugo ko rin sa sanlibutan. Yes. God the Father sent Jesus Christ to save sinners. Kaya yung Diyos Ama ay sinugo si Yesu Cristo para iligtas yung mga makasalanan. Now, Jesus wants to send the saved people who walk on the water to save others. At ngayon naman po, gusto pong isugo ni Yesu Cristo yung mga ligtas na tao na lumakad sa tubig para iligtas naman yung iba. So verse 19, let's read it together. 3, 2, 1. At dahil sa kanila ay pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay pabanalin sa katotohanan. So God really want to see us walking on the water. Kaya nga po yung Diyos, nagnanais talaga siya na makita tayo na lumalakad sa tubig. There is a very nice Korean song. Meron pong napakagandang Korean song. But I search it
the English version, but I couldn't find the English version. At wala po akong nakita na English version po nun. But the lyric is really nice. Ngunit yung lyrics po nito talaga ay napakaganda. I read it. For the Lord my God calls me, I'll go out of the boat without fear. Dahil yung Diyos na aking Ama ay tinawag ako, kaya lalabas ako sa bangka nang walang takot. And because the Lord my God calls me, because the Lord tells me to come. Dahil yung aking Diyos Ama ay inutusan ako. Because the Lord my God is watching, I work on the sea without doubt. At dahil yung Diyos Ama dahil yung Diyos Ama ko ay pinagmamasdan ako, kaya ako'y naglakad sa tubig nang walang pagdududa. Because the Lord is here with me, this deep sea becomes a solid rock. Dahil yung Panginoon ay kasama ko, yung malalim na dagat ay naging gaya ng matigas na bato. Because the Lord is here with me, I walk on the rock without hesitation. At dahil yung Diyos ay kasama ko, ako ay lumakad sa bato nang walang pagkaalinlangan. Because the Lord is here with me, the rough waves become a solid rock. At dahil yung Diyos na ay kasama ko, yung nakakatakot na alon ay naging matigas na bato. Because the Lord is here with me, I'm walking on the rock with the faith. At dahil kasama ko yung Panginoon, ako ay nakalakad sa bato ng may pananampalataya. So, if God is with us, we can also overcome all the temptation of the world. Kaya nga po dahil yung Diyos ay kasama po natin, kaya din po nating mapagtagumpayan yung mga tukso ng sanlibutan. So our faith must grow up. Kaya yung pananampalataya po natin ay dapat pong lumago. Otherwise, we are falling down in our Christian life. Kung hindi po, tayo po talaga ay babagsak sa ating buhay Kristiyano. Let's look at the Matthew chapter 14. Tingnan po natin sa Mateo, Kapitulo 14. Matthew chapter 14, verse 30. Mateo, 29. So he said, come. And when Peter had come down out of the boat, kaya and po, he walked on the water to go to Jesus. kaya sa Mateo Kapitulo 14 po, versikulo 29, sabi dito, sinabi niya, halika, kaya't bumaba si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig patungo kay Jesus. So when he had believed the word of God, he walked on the water. Kaya nga po nang siya ay maniwala o sumampalataya sa salita ng Diyos, siya po ay lumakad sa tubig. Verse 30, let's read it together. 3, 2, 1. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, natakot siya at nang siya'y papalubog na ay sumigaw siya, Panginoon, iligtas mo ako. But through the verse 30, we can see what is the faith. Kaya sa pamagitan po ng verse 30, may kita po natin dito kung ano yung ating pananampalataya. Faith is looking at Jesus, Yung pananampalataya ay yung pagtingin kay Jesus not looking at the wind. at hindi po yung pagtingin sa hangin. When he looked at the wind, he lost his faith. Nang tumingin po siya o mapansin niya po yung hangin, nawala po yung kanyang pananampalataya. That's why he fell down. He was falling in the sea. Kaya nga po si Pedro ay papalubog na sa dagat. When we trust the word of God, we can overcome all difficulties by faith. Kaya nga po kung ating pong pagtitiwalaan po yung salita ng Diyos, kaya po natin magtagumpay sa pamagitan ng pananampalataya. Even though there are so many difficulties, we can trust in God. Kaya kahit na marami tayong kahirapan, kaya natin pagtiwalaan yung Diyos. But if we focus on the environment, Ngunit and if we focus on our difficulties only, our faith becomes weak. Ngunit kung tayo lamang po ay magtutuon sa ating paligid at sa ating mga kahirapan, yung ating pananampalataya talaga ay manghihina. It looks like our problems looks like bigger than the power of God. Yung ating problema ay magmumukhang mas malaki kaysa sa kapangyarihan ng Diyos. When the Israelite sent the spies to the land of Canaan, the evaluation, the feedback was different. Nang ang mga Israelita ay nagpasugo ng mga tiktik sa lupain ng Kanaan, yung kanila pong balita ay magkaiba. The 10 spies says,
we are like a grasshopper. Yung 10 tiktik po, sabi po nila, gaya lamang tayo ng tipaklong. The people in the land of Canaan is giant. At yung mga tao sa lupain ng Kanaan ay mga higante. But two persons, Joshua and Caleb says, they are like our bread. Ngunit yung dalawang tao po, si Josue at si Caleb po, ang sabi po nila, yung mga nasa lupain ng Kanineo ay gaya lamang ng tinapay. They said, God sent us and God is with us. Sabi nila, di ba pinasugo tayo ng Diyos at kasama natin yung Diyos? So these people focus on the environment, the Kaya giant, the people in the Canaan. Kaya yung 10 espiya po o yung 10 tiktik ay nakatuon lamang po sa mga higante, sa mga tao pong nakatira sa lupain ng Kanaan. That's why they are afraid. Kaya nga po sila ay natakot. Their faith became weak. Yung kanilang pananampalataya ay nanghina. But Joshua and Caleb focus on Almighty God. Ngunit si Josue at si Caleb, nakatuon lamang po sila sa makapangyarihang Diyos. So, even though they are giant, our Almighty God is more powerful than them. Kaya nga, kahit na mga higante yung kalaban nila, inisip nila na yung ating Diyos pa rin ay higit na makapangyarihan laban sa kanila. That's why the Joshua and Caleb entered the land of Canaan. Kaya nga po, si Josue at si Caleb lamang po yung nakapasok sa lupain ng Kanaan. So God wants to see our faith. Kaya yung Diyos, gusto niya pong makita yung ating pananampalataya. When the Apostle Peter looked at the wind, he lost the faith. That's why he fell down. Nang si Apostol Pedro po ay bumaling sa hangin, yung kanyang pananampalataya ay nanghina, kaya nga po siya ay lumubog. But one good thing he did is he called Jesus Christ. Ngunit yung isang magandang bagay na ginawa po niya ay tinawag po niya si Jesucristo. Verse 30, Sa Mateo po, Kapitulo 14, he was afraid and beginning to sink, he cried out, saying, Lord, save me. sa verse 30 po, nang siya'y papalubog na ay sumigaw siya, Panginoon, iligtas mo ako. And the verse 31, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Inabot kaagad ni Jesus ang kamay niya at tinawakan siya na sinasabi sa kanya, O ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? Yes. Kaagad. Immediately, Jesus stretched the hands and saved him. Kaya tinanong po siya dito ng Diyos at sinabi na inabot kaagad ni Jesus ang kamay niya at tinawakan siya. In our Christian life, our faith sometimes up, sometimes down. Di ba sa ating buhay Kristiyano, yung pananampalataya natin, minsan yung ating pananampalataya ay tumataas at bumabagsak. Everyone is not perfect. Kaya wala pong perpekto sa bawat isa. So sometimes good, sometimes bad. Minsan mabuti tayo, minsan hindi tayo mabuti. But the important thing is, when we are when we are falling down, what we have to do? Ngunit We have to cry out and Lord, save me, help me. Ngunit yung mahalagang bagay po dito, ano dapat dapat nating gawin? Dapat po tayong tumawag sa Diyos at hilingin na iligtas tayo. Some brothers and sisters, when they stumble, they just give up their Christian life. May mga kapatid na kapag natisod, kanila na lamang pong sinusuko na mabilisan yung kanilang buhay Kristiyano. When they miss the Sunday sermon 1 time, 2 times, they are shy to attend the church anymore. Kapag hindi na sila nakadalo ng Sunday sermon ng 1 hanggang 2 beses, nahihiya na sila at ayaw na po nilang magpatuloy. No, when we are stumble, we have to pray. We have to cry out, Lord, save me, help me. Hindi po. Kapag po tayo po'y natisod, dapat po tayong manalangin, dapat po tayong tumangin sa Diyos na, Panginoon, iligtas mo ako. As long as we are alive, we still have another chance to live for God. Hanggat nabubuhay pa po tayo, meron pa rin po tayong pagkakataon na makapamuhay para sa Diyos. Then immediately, Jesus will stretch the hands and hold us. At agad-agad po, o kaagad, naiaabot po ni Jesus yung kanyang kamay sa atin at hahawakan tayo. Let's look at the Philippians chapter 4. Tingnan po natin sa Pilipos, Kapitulo 4. Philippians chapter 4, verse 6. Sa Pilipos po, Kapitulo 4, versikulo 6. Would you read? Verse 6, Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So, by prayer and supplication.
sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo. So the Bible says, be anxious for nothing. Don't be afraid. Kaya sinasabi ng Biblia na huwag kayong mapalisa sa anumang bagay, kaya huwag po tayong matakot. Even though you face on the storm, don't be afraid. Kahit na makaharap tayo ng isang bagyo, huwag tayong matakot. Even though you make a mistake and your face became weak and falling down, don't be afraid. Kahit na nakagawa tayo ng pagkakamali at yung pananampalataya natin at nanghina at tayo ay palubog na, huwag tayong matakot. In everything by prayer and supplication with thanksgiving. Then let your request be made known to God. So we need to cry out. Kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pasasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Dapat po tayong tumangis sa Diyos. Then what will happen? So ngayon, ano po yung mangyayari? The verse 7, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. God will guard your heart and mind through Christ Jesus. Iingatan po ng Diyos yung ating mga puso at mga pag-iisip kay Yesu Kristo. When we cry it out, God will stretch the hands and hold us. Kapag tumangis po tayo, iaabot po ng Diyos yung kanyang kamay at hahawakan tayo. God hold our heart and our mind. Hahawakan po at iingatan ng Diyos yung ating puso at mga pag-iisip. You know the difference heart and mind? Alam niyo ba yung pinagkaiba ng puso at ng isip? Heart and mind. Mind, heart are different. Di ba yung isip at yung puso ay magkaiba? The mind means it's just knowledge. Yung isip, ibig sabihin, alam. If I simply say, mind is just knowledge. So everyone knows we have to abide the church. We have to preach the gospel. Yung madaling salita po para maunawaan na yung isip ay kaalaman lang, lahat naman tayo alam na kailangan po natin manatili sa church at ipangaral yung ebanghelyo. Knowledge. But the heart include the will. Knowledge and will. Ngunit sa puso naman, ito po ay kumakatawan sa kaalaman at kalooban. So somebody has the mind, I have to preach the gospel. Kaya may isang tao na may kaalaman na kailangan niyang ipangaral yung ebanghelyo, But they don't have a heart. ngunit wala po silang puso doon. So even though I know I have to invite my people, I don't want or I can't. Kaya nga po kahit alam nila na kailangan na talaga nilang iligtas yung kanila pong sambayanan, ayaw nila at sinasabi nilang hindi nila kaya. So they have a mind but they don't have a heart. Kaya meron silang isip, ngunit wala po silang puso. Naintindihan po? But the Bible says, when we cried out, God will keep our mind and heart together. Ngunit sinasabi po ng Biblia na kapag tumangis po tayo sa Diyos, iingatan po niya yung ating puso at pag-iisip ng magkasama. God will guard our mind and heart together. Iingatan po ng Diyos yung ating puso at ating isip ng magkasama. So God teaches what is right, and also God give us the willing heart to obey whatever we want, whatever we learn. Kaya nga po, ituturo po sa atin ng Diyos kung ano yung kalooban niya at bibigyan niya po tayo ng puso na nasundin kung ano man po yung kalooban ng Diyos. So today we learn the Jesus who work on the water. Kaya ngayon po, ating po na pag-aralan si Yesu Kristo na lumakad sa ibabaw ng tubig. Even though Jesus sent the disciples, sometimes they can face on the difficulties. Kaya kahit ipinapasugo niya po yung kanyang mga alagad, minsan talaga makakaranas po sila ng mga kahirapan. So even though we live according to the will of God, we can have the pain and suffering. Kaya nga po, kahit po mamuhay po tayo ayon po sa kalooban ng Diyos, magkakaroon pa rin po tayo ng mga kahirapan at mga pagdurusa. But God said, don't be afraid. Ngunit sinabi po sa atin ng Diyos na huwag tayong matakot. Because God knows all our situation and God is with us. Dahil alam po ng Diyos yung lahat ng ating sitwasyon at kasama po natin yung Diyos. And like Jesus walk on the water, Jesus wants us to overcome the world. At kung paano nakalakad si Jesus sa ibabaw ng tubig, gusto rin po niya na ating po mapagtagumpayan yung sanlibutan. But even though our face became weak and falling down and stumble, when we cried out, immediately God will help us. At kapag yung ating pananampalataya naman ay nanghina at yung
tayo po'y natisod, agad-agad, at kapag tayo po'y tumawag, agad-agad pong iaabot po ni Jesus yung kanyang kamay. So only one who can say, "Don't be afraid," is God. Only God can tell us, "Don't be afraid." Kaya yung Diyos lamang po yung kayang may kakayahang makapagsabi sa atin na huwag tayong matakot. So in our Christian life, there are so many things, unexpected things. Kaya sa ating buhay Kristyano, napakarami talagang bagay na hindi po natin inaasahan. Sometimes we can be disappointed and embarrassed. Minsan maaari tayong madismaya at mapahiya. Sometimes we can be disappointed at ourselves. At minsan din po maaari po tayong madismaya sa ating sarili. But even that time, we have to trust in God, and as God said, "Don't be afraid." Ngunit maski po sa oras po na yon, dapat po tayo magtiwala sa Diyos at kung paano sinabi ng Diyos na dapat wag tayong matakot. Let's pray together. Manalangin na po tayo. Our heavenly and merciful Father,